Sa pagpapatuloy ng pagramdam nila Tandang Lauryo ng napakalamig na hangin, maya't maya naman ang pagdating ng mga mensaherong aswang upang magbigay ng impormasyon na nanggaling sa lugar na kanilang binabantayan. Ayon sa mga ito, nakasalukuyan silang nakakasilay ng mga mangangabayo di kalayuan sa baryo. Hindi naman ito gaanong lumalapit at pawang nagmamasid lang sa paligid. May iilan na din silang napatay na mga laman lupa na nagtatangkang pumuslit papaloob ng baryo. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman nilang tinungo ni Ibrahim ang kinaroroonan ng mga ito. Pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang kanilang mga kasama na abala sa pagpuksa ng mga pesteng patuloy na gumagapang sa mga trensera. Ayon sa mga aswang, na ang mga insektong yon ay maaaring inutusan ng mga bertudes na nagmamanman sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagpatay sa mga ito, agad namang napansin nila Ibrahim ang kakaibang katas ng mga insekto. Maya-maya pa, bigla na lamang sumigaw si Ibrahim ng, "Huwag niyong hawakan ng mga yan!" Kasabay ng pag-uwika nito ay ang mabilisang paglapit ni Ibrahim sa mga nagbabantay nilang kasama upang pigilan ang kanilang mga pinaggagawa. Kumuha siya noon ng isang mahabang kahoy nang sa gayoy magawa niyang mapatay ang mga peste nang hindi nahahawakan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, panay naman ang pagsipat ni Tandang Lauryo sa kanilang mga kasamang nadantayan ng kakaibang likido. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawa nang masipat nila ang iilan nilang mga kasama na halos hirap ng huminga. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang magsibagsakan ang mga ito habang patuloy na bumubula ang kanilang mga bibig. Hindi na ito natulungan nila Tandang Lauryo sa kadahilan ng masyado na umanong mapanganib na hawakan ang mga ito ayon kay Ibrahim. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang tuluyan ang nagkakandamatay ang lahat ng aswang na nalapatan ng likido. Ginoong Lauryo, tama nga ang hinala ko. Ang salot na ating nakita kanina, maaaring kagagawa ng isang mutya sa kaliwa. Hindi ako sigurado kung anong mutya yon, ngunit alam kong labis itong mapanganib. Wika ni Ibrahim. Dagdag pa nito na ang ganoong klase ng abilidad minsan na niyang nasaksihan sa isa sa mga kalabang napaslang ng kanyang maestro. Ayon kay Ibrahim, na ang taong nagtatangan ng ganoong peste ay kilala sa kanilang lugar noon sa tawag na gado. Tinatawag din itong ingkong ng iilang mga mambabarang na nadadapo sa kanilang lugar. Nang magkaharap sila noon ni Maestro Florante, napakaraming pangyayaring halos hindi inaasahan ni Ibrahim. Marami din noong nakisaling ibang uri sa pagbabakasakaling magagawa nilang magapi ang maestro. Subalit, lahat ng kanilang ginawa noon para mapatay si Maestro Florante ay halos nawala ng saysay sa kadahilan ng hindi nagawang umubra ng kanilang tangang-tangang mga lihim na karunungan. Ang ginawa naman noon ni Maestro Florante para mapatay ang ingkong na mambabarang ay ang paggamit ng sibat ni Atardar sa isang ordinaryong taong pinasapian niya ng kaluluwa nito. Hindi na nagawang makatakas ng mambabarang na yon, gawa ng ang lahat ng daang kanyang maaaring lagusan ay nagawa ng maharangan ni Maestro Florante. Matapos ang kanilang pagtutuos, tila ba naglaho na lamang na parang bula ang mga nilalang na kapanalig ng pinunong mambabarang. Matapos makapagkwento ni Ibrahim, agad namang sumagot si Tandang Lauryo sa kanya ng, "Maaari ko bang malaman kung ano ang mga pamamaraan upang mahanap ang bertudes ng mambabarang?"
Kasabay ng pagtanong nito ay siya namang pagtitig niya kay Ibrahim ng napakaseryoso na para bang meron itong nais gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang inilahad ng disipulo ni Maestro Florante ang sikreto ng mambabarang na minsang nagbigay takot sa dati nilang baryo. Ayon kay Ibrahim na ang susi para mahanap ang mambabarang ay ang itinatagong sipit ng alimango ng kanyang maestro. Yun lamang ang nagkaroon ng kaugnayan sa mambabarang na siya ding maaaring makapagturo sa eksaktong kinaroroonan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang marinig nila ang paghalinghing ng kabayo. Maya-maya pa, agad namang lumapit sa kanila ang isang mensahero upang magbahagi ng mga kaganapan sa ibang parte pa ng baryo. Ayon dito, nakasalukuyang nagkakaroon ng pagtutuos ang mga gabunan at mga itim na engkanto sa pinakadulong bahagi ng baryo. May mga bertudes pa umanong naroon sa lugar na para bang naghihintay lamang ng pagkakataon para umatake. Nang marinig ito nila Tandang Lauryo, agad din naman silang sumama sa mensahero upang makisali sa mga nagaganap na komosyon. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang mga nilalang na nasa iba't ibang lahi at angkan. Patuloy itong pinipigilan ng iilang mga aswang na pinagbantay nila sa mga trensera. Nang masipat ni Tandang Lauryo ang mga nangyayari, agad din naman siyang nagbigay tulong sa kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, nagagawa na nilang mapaatras ang mga demonyo at mga mabababang uri ng maligno. Nang masipat ng Bertudes ang pagkalugi ng kanyang mga alipores, agad din naman niya itong pinaatras at mabilisang naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, tila ba naging palaisipan para sa pangkat nila Tandang Lauryo ang mga nangyayari. Sigurado silang merong binabalak ang kanilang mga kalaban, subalit hindi nila magawang matukoy kung ano ito. Sa paglipas ng oras, wala nang nakitang mga Bertudes sa buong paligid. Nang mapagtanto nila Tandang Lauryo na hindi na babalik ang mga ito, agad din naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Doon na nila piniling maghintay sa mga mensaherong merong daladalang ulat para sa kanila. Ibrahim, parang kakaiba ngayon ang ginagawa ng mga Bertudes. Sa tingin mo, may pinaghahandaan ba sila o kung ano? Tanong ni Tandang Lauryo. Hindi ko alam, Ginoong Lauryo. Subalit, kung ano man ang binabalak ng mga Bertudes, kinakailangan natin itong malaman. Sagot naman ni Ibrahim. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang lumuwas ng kubo upang mag-ikot sa buong baryo. Halos oras-oras nila itong ginagawa para masigurong ligtas ang lahat ng kanilang mga kasamang nagbabantay. Sa pagsapit ng umaga, agad namang nagpaalam si Ibrahim para tunguhin na ang baryong kinaroroonan ni Maestro Florante. Ang tanging pakay niya sa baryong yon ay ang sipit ng alimangong pagmamay-ari ng maestro. Pinasamahan din naman siya noon ni Tandang Lauryo sa iilan niyang mga gabunan upang masigurong meron itong makakatuwang sa kanyang gagawing paglalakbay. Mauna na ako, Ginoong Lauryo. Huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko, dala-dala ko na ang sipit ng alimango. Pagpapaalam ni Ibrahim. Sige, Ibrahim. Mag-iingat kayo. Ikumusta mo na lang ako kay Maestro. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, agad din naman itong binigtas ang daan patungo sa baryo ni Maestro Florante. Lakad kabayo ang ginawa nila noon upang masigurong magagawa nilang makabalik sa lalong madaling panahon. Kasabay ng pagkawala nito sa kanyang paningin, ay siya namang pagkuha ni Tandang Lauryo ng piko
upang umpisahan ang kanilang naudlot na trabaho. Kinakailangan niyang matapos ang trensera sa araw na yon nang sa gayoy magawa na nila ang pangalawang yugto ng kanilang depensa. Nang masipat naman si Tandang Lauryo ng iilan sa kanyang mga gabunan, agad din naman siya nitong nilapitan at tinulungan. Kahit papaano, naging masaya naman si Tandang Lauryo dahil sa ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang itinuturing na pamilya. Bago sumapit ang tanghali, nagawa naman nilang matapos ang trensera. Kasabay ng kanilang pamamahinga ay siya namang pagdating nila Ibrahim kasama ang mga gabunang kanyang inutusan. "Ano, Ibrahim? Nakuha mo ba?" tanong ni Tandang Lauryo. "Oho, Ginoong Lauryo. Eto ho, ang sipit ng alimango. Bilin sa akin ni Maestro, huwag mong ilalabas sa langis ang sipit na yan. Kung saan nakaturo ang dalawang sipit, yon ang daan patungo sa kinaroroonan ng Bertudes. Mag-iingat kayo, Tandang Lauryo, at naway gabayan kayo ng Panginoon." Sagot naman ni Ibrahim. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman silang naglakad pabalik sa kanilang kubo. Dali-dali na noong isiniayos ni Tandang Lauryo ang kanyang mga gamit upang umpisahan na ang paghahanap sa ingkong mambabarang. Ang tanging kasama niya lamang sa misyong yun ay ang dalawa sa kanyang gabunan na nagtataglay ng mga abilidad na lubos niyang kinakailangan. Bago niya tuluyang nilisan ang kanilang bahay, ninais niya munang makapagpaalam sa kanyang asawa at anak. Hindi naman tumutol noon ang kanyang asawa sa kadahilanang alam din ito ang totoong nangyayari sa baryo. Sa pagsapit ng alauna ng hapon, doon na nga nag-umpisa ang paglalakbay nila Tandang Lauryo. Nagsuot sila noon ng talukbong upang makaiwas sa mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang dulong bahagi ng bukirin. Pinili na muna nilang mamahinga habang patuloy na pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. "Mga kaibigan, nagpaalam ba kayo?" tanong ni Tandang Lauryo sa kanyang mga gabunan. Oo, Tandang Lauryo. Nakapagpaalam ho kami. Sa katunayan, ang mga aswang na nagsilbing mensahero namin kagabi ang siyang nagdala ng ulat sa aming mga pamilya. Panigurado hong makakarating yun sa kanila, kaya wala ho kayong dapat ipag-alala. Sagot naman ng isang gabunan. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman siyang tumayo upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bago niya inumpisahan ang kanilang paglalakad, ninais niya munang silipin ang sipit ng alimango upang masigurong tama ang kanilang binabagtas na daan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, kung saan-saan na sila nadapo dahil sa pagsunod sa sipit ng alimango. Hindi naman yon kinabahala nila Tandang Lauryo sa kadahilanang alam nilang yon ang tamang daan patungo sa lugar ng Bertudes na kanilang hinahanap. Ilang oras pa noon ang lumipas, napasok na nga sila sa isang kagubatang hindi pamilyar sa kanilang mga mata. Dahan-dahan nila noong binagtas ang daan, alinsunod sa itinurong daan ng sipit ng alimango. Kahit tumatalikod na noon ang haring araw sa buong lupain, patuloy pa rin ang ginagawang paghahanap nila Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang parte ng gubat na merong hindi kaaya-ayang presensya. Nagkalat ang kasamaan sa lugar na yon at tila ba inabandona na ito ng mga mabubuting elemento. Sa patuloy na pagramdam nila sa lugar, bigla namang natigilan sila Tandang Lauryo nang marinig nila ang paghalakhak ng isang matandang lalaki. Paulit-ulit ang pagtawa nito na tila ba meron itong nagawang isang bagay na labis niyang ikinagalak. Maya-maya pa,
Napagpasyahan na nga nila Tandang Lauryo na hanapin ang pinanggagalingan ng tinig. Dahil sa sukal ng kanilang dinaraanan noon, kung kaya't naging pahirapan ng kanilang pag-usad. Ilang ugat din ng punong nagsisilakihan ang kanilang ginapang, marating lamang ang isang tagong lugar na pinamamahayan ng Bertudes. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa buong paligid, bumungad sa kanya ang isang kubo na merong giba-gibang bubong. Tabingi na din ang mga haligi nito na tila ba ilang dekada na yung hindi tinitirahan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman nilang narinig ang pagtawa ng Bertudes. Maigi nilang pinagmasda ng kubo hanggang sa dumating ang puntong merong isang matandang lalaki ang lumabas sa loob nito. Meron itong kasakasamang isang barang na halos singlaki na ng matandang kambing. Nakita nila itong binubulong-bulungan ng matanda na maaaring nagbibigay utos sa nilalang. Maya-maya pa, agad namang kumaripas ng takbo ang barang papalayo sa kubo. May iilan ding insekto ang sumama doon na maaaring nautusan ng ingkong mambabarang. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nila Tandang Lauryo na gumawa ng hakbang upang mapatay ang nilalang. Ang ginawa nila noon ay ang gumapang sa lupa nang sa gayoy magawa nilang makalapit sa kubo ng hindi natutunugan. Sa bawat pagkapang nila Tandang Lauryo, sinisigurado nilang hindi sila makakalikha ng anumang ingay na maaaring makapagbulilyaso ng kanilang plano. Habang papalapit na sila sa kubo ng Bertudes, napakarami na nilang nakikitang mga uod na patuloy na gumagapang sa buong paligid. Naririnig na din nila ang malalim na paghinga ng nilalang at ang paglakad nito sa itaas ng papag. Nang marating na nila ang ilalim na bahagi ng kubo, agad naman silang natigilan nang biglang magwika ang Bertudes ng, Sino naman kayang demonyo ang lumalapit sa tahanan ko? Hoy! Sino kayo? Alam kong nandito kayo kaya lumabas na kayo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan nitong paglabas upang tingnan ang buong paligid. Wala namang nagawa noon sila Tandang Lauryo kung hindi ang manatili sa kanilang kinahihigaan. Napakabaho man sa lugar na yon, wala silang magagawa kung hindi ito ay tiisin. Habang nakikiramdam sila Tandang Lauryo sa ilalim ng papag, bigla naman silang nagulantang nang masipat nila ang mabilisang pagsilip ng Bertudes. Matapos nilang magkatitigan, bigla namang gumapang sa ilalim ng kubo ang Bertudes na siyang mabilisan din naman nilang iniwasan. Kanya-kanya sila noong pagkapang papalabas ng papag, makatakas lamang sa kanilang kalaban. Sa paglabas nila Tandang Lauryo, agad namang tumayo ang nilalang habang patuloy sila nitong pinagmamasdan. Maligayang pagdating sa aking mumunting kubo. Maaari bang malaman kung sino kayo? Kaswal na tanong ng mambabarang. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang tinanggal ang talukbong na bumabalot sa kanilang pagkakakilanlan. Pagsilay sa kanila ng Bertudes, bigla naman itong napangisi habang nagwiwika ng, Ikaw pala, Ikran! Oo, kami nga. Huwag kang tumawa, demonyo. Hindi nakakatawa ang pakay namin sa'yo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagbunot niya ng kanyang tabak upang paghandaan ang mga susunod na pangyayari. Pinaikutan na din ng kanyang dalawang gabunan ang matanda upang masigurong wala na itong magiging kawala. Dahil sa kanilang ginawa, wala nang nagawa ang Bertudes kundi ang ilabas ang kanyang dalawang kulay itim na patpat.
Sa pagsilay dito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang inihabilin sa kanyang mga kasama ang labis na pag-iingat. Kahit patpat lamang ang gamit nitong sandata, sigurado pa rin silang nagtataglayon ng mga malalalim na mahika. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nga nakapagtimpi ang 2 gabunan na kanyang kasama. Sa pagsugod nito sa kinaroroonan ng Bertudes, agad din naman nila itong inundaya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, tila ba hindi man lang nakaramdam ang nilalang ng kahit na anong sakit sa kanilang pag-atake. Pagsilay nila sa katawan nito, doon nila nakita ang mabilisang paghihilom ng sugat na kanilang nilikha. Kailan may hindi magiging makapangyarihan ang karunungan sa kaliwa kung gagamitin ito sa taong nagtatangan din ng aral sa kaliwa? Isa sa mga batas ng kalikasan na halos karamihan ay alam naman. Subalit, kapag ang isa sa mga ito ay nagtatangan ng mas higit na malalim na karunungan, magagawa niyang makalikha ng pinsala sa kanyang kalaban. Pero sa mga estado ninyo, mukhang wala kayong kakayahan. Wika ng Bertudes. Kasabay ng pag-wika ng nilalang ay ang pag-usal nito ng mga kataga na halos hindi nila magawang maintindihan. Matapos itong gawin ng nilalang, bigla naman niyang tinitigan si Tandang Lauryo habang nagsesenyas na siya ay lumapit. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang pinunong gabunan kung hindi ang pagbigyan ang nais ng nilalang. Dahan-dahan siyang lumapit noon sa Bertudes habang inihahanda ang kanyang tabak at hinuhulaan ang mga susunod nitong pag-atake. Nang ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, agad naman niya itong hinataw ng kanyang tabak nang walang pagdadalawang isip. Paglapat nito sa balat ng matanda, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang maramdaman niyang tumulas lang ito. Mukhang hindi mo yata nauunawaan ang aking mga sinabi. Ay, nako. Nais mo pa bang ulitin ko ito? Pang-iinsulto ng Bertudes. Manahimik ka. Hindi pa ako nag-uumpisa. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman niyang pagsunggab sa Bertudes ng walang pagdadalawang isip. Sa sobrang bilis ng ginawang pag-atake ni Tandang Lauryo ay halos hindi ito magawang masunda ng kanyang 2 gabunan. Ramdam din niya noon ang pagkapit ng kanyang matatalas na kuko sa balat nito, kung kaya't hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon upang makalaban. Kung saan-saang parte ito ibinalibag ni Tandang Lauryo hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya nagagawang maramdaman ang pagpupumiglas ng Bertudes. Bago niya ito tuluyang pakawalan, inihagis niya muna ito ng napakalakas sa katawan ng isang patay na puno. Pagtama ng katawan ng nilalang sa punong yon, ay halos bumaon ito dahil sa puwersang pinakawalan ni Tandang Lauryo. Matapos niya itong gawin, ay halos magsitalon sa tuwa ang 2 niyang gabunan na nakasaksi sa buong pangyayari. Natigil lamang ang pagsisiya ng mga ito nang marinig nila ang dahan-dahang paggalaw ng Bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Tandang Lauryo nang masipat nilang muli itong nakabangon sa kanyang pagkakabaon. Napakasama ng pagtitig nito sa kanya na tila ba nais na siya nitong kitilan ng buhay dahil sa kanyang ginawa. Sa muling pagtayo ng Bertudes, dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Panay din ang pagpunas nito ng kanyang mga natamong sugat at pinsala sa buong katawan.
Sa tingin mo, nanalo ka na? Wika nito habang lumalapit kay Tandang Lauryo. Nang marinig niya ang sinabi ng nilalang, muli na naman niya itong sinunggaban upang tapusin na ang kanyang nasimulan. Ginamitan niya ito ng kanyang bilis sa kadahilan ng doon niya na pagtanto na maaaring ang liksing taglay niya ang isa sa mga kahinaan ng mambabarang na Bertudes. Sa patuloy na pag-iikot doon ni Tandang Lauryo, panay naman ang ginagawang pagmamasid ng kanyang mga gabunan upang magbigay ng tulong kung ito ay labis na kinakailangan. Maya-maya pa, agad namang sinunggaban ni Tandang Lauryo ang likod nito sa kadahilan ng nagawa niyang mapansin ang labis na pagkalito nito sa kanyang eksaktong kinaroroonan. Paghawak ni Tandang Lauryo sa likurang bahagi ng nilalang, agad din naman niya itong ibinalibag sa puno at mabilisang sinunggaban. Inundayan niya ito ng saksak ng ilang ulit upang masigurong hindi na magagawang mabuhay ng nilalang. Subalit, matapos niyang gawin ang bagay na yon, tanging kabiguan lang naman ang bumalot sa kanyang katawan. Kitang-kita niya kasi ang mabilisang paghilom ng sugat nito na para bang hindi gaanong tumalab ang kanyang ginawang pag-atake. Alin ba sa mga sinabi ko ang hindi niyo maintindihan? Lalo ka na ikran. Gusto mo bang ulitin ko pa? Wika ng Bertudes nang tuluyan na itong makatayo. Nang marinig naman ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawang pagsugod. Anya, na maaaring may kahinaan din ang nilalang na yon kapag nagawa niyang masagad ang kakayahan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon ipinakita sa kanya ng Bertudes ang isa nitong mutya na pagmamay-ari. Marami akong taglay na kakayahan, gabunan. Salamat sa aking mga mutya at nagawa nila akong protektahan sa iyong mapaminsalang pag-atake. Ngayon, ako naman sigurong gagawa ng hakbang upang wakasan ang iyong walang kwentang buhay. Wika ng Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang paglaho nito sa paligid. Animoy binalot yon ng kadiliman na maging ang kanyang napakatalas na paningin ay hindi nagagawang makasilay sa eksaktong kinaroroonan ng Bertudes. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang bigla siyang makaramdam na labis na pananakit ng kanyang likuran. Paghawak niya sa kanyang tagiliran, bumungad sa kanya ang matatalas na kuko ng Bertudes na dahan-dahang tumatagos. Kasabay ng pagtagos nito ay ang pagkawala ng lakas ni Tandang Lauryo dahil sa pinsalang kanyang natamo.